So praise God. So every time I'll stand here and share the Word of God, it's a privilege po na maglingkod po sa Panginoon. And I'm so very excited na hindi lamang po kapag magpipreach, kahit po kapag makikinig po ng salita ng Panginoon. And sana po ganun din po tayo na kapag po makakarinig po tayo ng word galing sa Lord Revelation, ready po tayong tumanggap. Amen. Na hindi lang sa mga blessings, kundi maging sa corrections, yung mga commands niya. Amen po. Kasi mga ilang na lang yan, weeks. Uwi na si Pastor Ronald. Di lang po tayo excited sa mga chocolates. At saka, size 8.5 po pala ako, Pastor. Ayan, kasi for sure na yung mga, yung mga medyas. Susunod daw katapos ng medyas, sapatos naman. Ayan, di ba? Pero mas excited tayo dun sa praise report, di ba? So yung Lord ginamit po ng matindi yung senior pastor po natin together with Pastor Ruth. Kaya let's pray for them. Ang hirap po kayang ministry sa US. Dito nga nahihirapan na tayo mag John 3:16, Tagalog na. Paano pa kaya sa US, English? O yes, no na lang, di ba? Yes, no, yes. Kaya po talagang we're so very grateful and blessed in the lives of our senior pastor and his wife na patuloy na ginagamit ng Lord. Pati po yung mga kapatiran sa mga satellite church sa US, sina Pastor Andrew, Pastor Janelle, andito pa rin po sa Australia, si Pastor Chase, di ba? Kailan po ang balik nyo? Thursday. So pag-pray natin yung ministry doon. No? So yung mga gusto mag-Australia dyan, recruiter, hindi po. Doon dadalhin natin yung ministry. Ayan, kung ito yung requirement, hindi para magtrabaho kundi yung trabaho natin, yung ministry. Secondary na lang yung trabaho. Diba? Tapos yung pasyal, na lang yan. Susunod na lang yan. Diba? Bonus, tama. Bonus na lang yung pasyal. Pero yung kalwalhatian dapat ng Panginoon, yung kanyang dapat masunod. Sa buhay natin, kasi dumamalas, gusto natin blessing. Lord, bless niyo po ako. Ayan, gusto natin yung magandang trabaho. Ano po yung dream job niyo? Ako nun, gusto ko maging astronaut. Yung mga bata, ganun po yung nila. Pangarap nila sa buhay. But kidding aside, I would like to be a doctor someday. So yun yung talagang goal ko sa buhay. In-envision ko yung sarili ko na nakaputi ako, tapos meron akong coat na sinasuot. So natupad naman po. Ayan. In medical field po siya. And aside from trabaho, yung iba, nagpipray ng sasakyan. Diba? Magandang sasakyan, tapos bahay, na may lupa. Siyempre, hindi lang bahay, baka wala lupa eh. Okay, bahay na may lupa. Tapos, success, yung pag-aaral sa mga estudyante dito. Anong grade yung gusto niyo? Kapag nagpe-pray po tayo, I'll just encourage you. Aim high. Na hindi lang yung ipasa mo ako, Lord. Kasi yung passing grade is 75, di ba? Bigyan mo na ako, Lord, ng 90. Di ba? 90 plus. Because, alam niyo yung mga grades natin, it's not just to boast for our own knowledge, but to boast God. Kumbaga anak tayo ng Panginoon. Lahat ng mga anak ng Panginoon, matatalino. Di ba? May mga top-notchers na nga tayo dito. And I pray sa mga magtitik pa ng board exam dito. Lord, I prophesy, may mga top-notchers in Jesus' name. Di ba? Ganon yung mag-goal natin. Tapos, yung pinaka-general pa na prayer natin, Lord, I pray for the success. I pray for victory. Pero minsan nakakaligtaan natin na yung tunay na pagpapala, hindi lang basta inihingi. Ito yung bunga ng pagsunod natin sa Panginoon. Hindi lang basta pagsunod, kundi pagsunod ng buong puso. Kaya yung topic po natin ngayon sa hapong ito, pinamagatan, the blessing of following Yahweh wholeheartedly. Kasi may mga ibang Kristiyano na sumusunod naman sa Panginoon. May mga leaders na nakikare group, may mga nagdi-disciple, kumakanta, sumasayaw, or whatever ministry that we have. But the question is, totoo po ba tayong sumusunod ng may puso? Amen? Kasi ang Lord hindi siya tumitingin sa outside appearance. Just like the message last week sa life ni David. Hindi naman niya tinitignan kung ano yung itsura mo. Pero mas concern ng Panginoon kung ano yung nilalaman ng puso mo. So yung mga nakakaraang week, pinag-uusapan natin yung mga Bible characters. So sino yung favorite yung Bible character? David, ayan. So Moses, syempre si Jesus. Wala nang tatalo dyan, di ba? Siya na. So ngayon, ito yung Bible character natin. Choose your character. So sino kaya? So ano ba yung character natin ngayon? Wala. Secret. Ayan. Wala pa. Ayan, no? So parang warrior siya, no? Parang lahat naman po na sa Bible, warrior eh. Sa lahat ng mga na pag-usapan po natin, parang nakikidigma lahat sa laban.
So basahin po natin yung word ng Lord sa Joshua 14:14. Ayan, alam niyo na kung sino yan. So therefore, Hebron became the inheritance of Caleb, the son of Jephunneh, the Kenizzites, to that day or to this day, because he followed Yahweh, the God of Israel, wholeheartedly. So si Caleb po, yung ating Bible character sa araw pong ito. So yan po yung kasama ni Joshua, di ba? Pero madalas, ang kilala natin ng pangalan Joshua. Si Caleb, parang ang natatanda lang natin, yung meron siyang lupa pinamanahan siya. And that is Hebron. And up to this day or afternoon, marireveal po sa atin, ano ba yung meron kay Caleb? Bakit binigay sa kanya yung Hebron? Tayo po ba? Anong mana? Anong bang mana na gusto natin makuha? Haliwakan yun. Utang. Huwag naman utang, no? Ayan. Huwag naman utang yung mamana. Gusto natin that something special. Amen? And sa Lord, bibigyan niya din po tayo kamukha ni Caleb. So si Caleb po, isang taong may matinding tapang at matatag po yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. The story start when Moses, sinugo niya yung mga 12 spies. So meron bang mga spiya ba dito? Ayan, may spies ba? Wala naman. Okay. So yung mga 12 spies, pumunta kayo saan? Pinapunta niya saan? Sa Promised Land. And that is Canaan. O, punta kayo sa Promised Land. Para magbakasyon? Hindi. Ayan. Para magmanman. At alam niyo po ba, dumpong sa Promised Land, yung 12 spies, nung nag-spy po sila, pagbalik nila, karamihan, yung mga bumalik, ano yung reaction nila ano yung sinabi nila kay Moses? Sa natakot, diba? So sa Numbers 13:33, sinabi po doon, we saw, ano yung nakita nyo? Ito yung nakita namin, Nephilim. And there are the descendants of Anak, came from the Nephilim. And we seems like grasshoppers. Yan yung nireport nila. In our own eyes, and we look the same to them. Kung titignan natin, makikita nyo dito sa picture na to, ayan, di ba? Ito sila at ito yung mga descendants ni Anak. Ang lalaki, nagkaroon sila ng grasshopper complex. Alam niyo po yung grasshopper? Ano sa Tagalog? Tipaklong, duron sa Kapampangan. So yung grasshopper complex, yun ang tulad nila yung sarili nila sa grasshopper, no? So kumbaga ito yung term na kung saan nagkakaroon ng sobrang low self-esteem. Sobrang liit ng tingin nila sa kanilang sarili. Yung pakiramdam nila na wala ng kakayahan, na wala silang kayang gawin sa kanilang buhay. Kahit alam nila na pangako ng Lord yung victory and success. Pero ang kaaway, nandyan parati. Bigyan tayo ng doubt, bigyan ng unbelief. So just like yung mga 10 spies. So they walk by their sight. Ano yung nakita nila Nag-respond sila. And alam nyo po, minsan ganito tayo sa buhay natin bilang Kristiyano, pero I rebuke. I-rebuke natin sarili natin. No? Nang baba-baba ng tingin natin sa sarili, na sinasabi na ng Lord, ikaw, tayo, leader ka Pagkakatiwalaan kita ng mga disciple, ako leader? Paupo-upo nga lang ako dito wala man nga akong ginagawa Tapos, ako Lord, leader? Diba? So, ganoon. Minsan, yung tingin natin sa sarili. Tapos, we don't want to face any problem. Lord, kapag sumunod ako, problema lang yun Poproblemahin ko tong mga disciple ko. Tapos, may mga giants pa tayo sa buhay na na-encounter. Diba? Na dito, diverse tayo. Iba-iba yung edad natin. May mga matatanda na, magulang, estudyante. And ang Lord, sa araw-araw, may mga test po siya sa atin. But I pray na wag natin maliitin yung sarili natin. So kumbaga, just like Caleb, dapat kilala natin kung sino yung Panginoon na sinasamba natin. 'Di ba? Siya yung magbibigay ng victory. Kumbaga, itong grasshopper complex na to, yung mentality na to, yan yung fear Yun yung takot sa mga estudyante. Babagsak ata ako. Wala pa man yung exam. Nandun na yung mindset mo na bagsak ka na. Just like them. Ay, hindi natin kaya yan. Abulanda ka tamo mo, misalbag ta na Diba? Misambulat na. Nasa laki ba naman ng mga yan? So, kumbaga yung mga giants natin, we look after them. But we forget na kaano kalaki ang ating Panginoon. Diba? It's way over sa mga giants na kinakaharap natin. Kasi, hindi lang takot, kawalan ng tiwala sa sarili at sa Panginoon. And ito yung kabaliktaran na pinakita ni Caleb and Joshua. Na kung saan tumingin sila dun sa sitwasyon na hindi ayon sa kanilang takot, kundi ayon sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos. So they sought up dun sa power ng Lord na kaya niyang gawin. Kaya po tayo, kapag may mga promises ang Panginoon, may pinapagawa siya, huwag tayong tumingin dun sa mga problems. Huwag tayong tumingin dun sa, kumbaga, capability natin na hindi natin magagawa ito.
Kaya dapat matapang po tayo eh. Nung pagbalik nila, di ba? Yung 10, ni-report nila, grasshopper. Yung 2, agyo tala, tara na Moses. Muntata na ka rin. Punta na tayo sa promised land. Excited sila eh, no? Bala mo, nang kalaban na. Nano-nano lamo, di ba? And doon, syempre, pinangunahan po sila ng pananampalataya po nila sa Panginoon. Kahit yung mga tao sa paligid nila, tumatanggi na, tsaka nagreklamo. Naranasan nyo na ba yun sa life? Na ikaw, ito yung pananampalataya mo. Ito, gawan tayo ini, magkonkwesta mo. Punta lang tayo rito. Tapos yung kaya, bimuli, tanong mo yung win din. Ino mo makiramdam kaya katao mo. Di ba? May mga ganon, di ba? May mga 10 spies eh. Pero let us be like Caleb and Joshua, na meron tayong faith, strong faith, na nagpapatuloy tayo na magtiwala ng buong puso kay Yahweh. So dahil dun sa kanyang pananampalataya, so ano nangyari? Binigyan siya ng blessing. So yung blessing na na-receive ni Caleb, he received a special promise from God. Meron po na po ba kayo na-receive na promise? Alam niyo sa tao, di ba, lagi tayo nakaka-receive ng pangako. Sabi nila, yung mga pangako, laging napapako. Ikaw nga, pinangakuan ka na nga, gusto mo pang tuparin pa niya. Di ba? Pero ang Lord, ayan, hindi siya ganon. So tayo, binibigyan niya tayo ng promise. Hindi paasa ang Lord. So tulad ni Caleb, binigyan siya ng promise sa Numbers 14:24. So promise ko kayo dyan kang Hebron. And hindi lang yon, preserve niya yung kanyang buhay. Si Enrile nga namatay anong edad? 101. Ikaw pa kaya na anak ng Diyos? Diba? Sino gusto dito maging 150? 200? Si Kuya Nomer, nasa edad ka na siguro ng 90. Kaya pa, Kuya Noms? Diba? Kaya pa. So tulad niya, he remains strong and healthy even in old age. Bilin mo, at yun naging 85, makilaban niya pa. Eri nga liwa, maka-wheelchair na le. Diba? O kaya, masakit na rayuma, wait lang po. Pero siya, tapang pa rin. Sumusugod pa rin sa labanan, si Caleb. Hindi dahil yan sa sarili ng lakas. Doon natin nakikita yung pagkilos ng Panginoon. Blessing po iyon na maituturing. Kasi lalo na ngayon, nowadays, alam niyo po ba, sa mga Pilipino, yung life expectancy ng isang tao hanggang 60 years old sa lalaki, tapos 70 sa babae. Bakit kaya yung lalaki agad namamatay? Anong meron sa lalaki? Stress daw. Kaya mabisyo daw yung lalaki. Then, na-receive niya po yung Hebron as an inheritance or mana. Sarap, no? May mga mana po tayo sa Lord. And I pray na sa message po natin, i-reveal ng Lord ano po yung inheritance natin sa Kanya. Tapos, yun po doon sa battle, natalo niya yung mga Anakites. It seems impossible. Tama po ba? But nothing is too difficult for those who believes. All things are possible sa Lord. Tulad ni David, kanaman slingshot, tapos napataob niya si Goliath. Pero nauna to, syempre. Kaya siguro si David na-inspired siya kay Caleb. Si Caleb nga, tsaka si Joshua, natalo niya yung mga Anakites eh. Ako pa kaya? So tayo pa kaya? So we have the same God, just like them. And ito pa yung nakakakilig sa Lord eh. Hindi lang tayo yung i-bless niya. Kapag bless mo tayo ng Lord, pati yung mga descendants natin. Yung mga anak mo in the future, yung mga kapamilya mo, they will be blessed by generations and generations. Hindi mo ipapamana yung utang, kundi ipapamana mo yung kayamanan na binigay ng Panginoon sa'yo. Not just physically, but even spiritually. Yung, just like Elijah, si Elisha, double portion yung namana niya sa Lord. And dito po, no, puro war, puro labanan. Pero hindi lamang po kaguluhan ang bibigay ng Lord eh. Dito eh, yung makikita natin, di ba? Merong peace. After, dun sa Joshua 14:15, after nung war, sabi niya doon, the land has rest from the war. After po natin makibattle, bless tayo ng Lord, then He will give us peace. Shalom po sa atin. Then as we serve Him, sabi po sa Ephesians 6:7, serve Him wholeheartedly, as if we're serving the Lord, not people. Kahit maraming natakot or nagrebelde that time, hindi nagpatinag si Caleb. Pinatunayan niya na buong puso akong tapat na naglilingkod sa Panginoon. Kasi alam niya kung sino yung sinusunod niyang Diyos eh. Hindi lang opinion ng tao yung pinakinggan niya, hindi yung opinion ng iba, kundi kung ano, yung pangako ng Panginoon, yun yung pinanghawakan niya, pinagsampalatayaan niya. Amen. And dito po sa Ephesians 6:7, kung maglilingkod tayo kay Lord wholeheartedly, dapat katulad po ni Caleb. So makikita po natin doon yung katuparan ng pangako ng Diyos sa buhay niya. At pag-usapan po natin no, yung mga katangian po ni Caleb sa pagsunod niya wholeheartedly sa Panginoon. So unang-una, committed po siya sa pagsunod niya sa Lord. Committed to obey God. So yung priority natin sa buhay, ano po kaya? Pamilya? Pag-aaral? Trabaho? Nasaan po kaya kung irarank natin si Lord? You know that our topmost priority in our lives must be God.
So yung mga agendas natin sa buhay, may mga goals po tayo. Amen? But let us commit our lives to Him sa Panginoon, not our human will. Kasi may mga moments na nagpe-pray tayo, not my will but your will be done. Pero Lord, gusto ko yung sasakyan na color red, ito po yung ganito yung specification. Wala naman po masamang maghangad. But let us be concerned kung ano po talaga yung naisin ng Lord sa atin. Binigyan ka na ng trabaho, pero yung trabaho mo, sa casino, I'm not against po sa mga nagkakasino po dito, no? Pero yung revelation po ng Lord, it's not glorifying po kasi yung trabaho yon. Kahit mataas man po yung sahod, di ba? Kung committed po tayo sa Panginoon, so siya po rin po yung masusunod sa ating buhay. Kumbaga si Caleb, hindi lang po siya basta follower. So isa po siyang taong may matatag na commitment sa Panginoon. Kumbaga habang yung iba, pinangungunahan po sila ng takot. Siya naman, yung faith niya sa Panginoon, pinanghawakan niya na yung pangako ng Lord, matatalo po natin, matatalo ko tong mga to. Kasi dito, no, Numbers 14:24, but my servant Caleb, because he has a different spirit. Meron siyang different spirit, kakaiba. Ikaw, anong kakaiba sa'yo? Hindi po ako naligo. Ayan. Anong kakaiba? So may anong espiritu ang dala mo sa oras na ito? So si Caleb, yung spirit niya, no, it's very different from the others because committed siya, passionate siyang maglingkod sa Panginoon. Tapat po siya sa Lord, loyal po siya. Kaya kahit sino mang tao na nasa paligid niya na nagsasabi na hindi natin magagawa to, dahil kakaiba po siya sa lahat. So nakita po natin doon, no, talagang nag-manifest yung pagkilos ng Panginoon. So when you carry a committed spirit like Caleb, you're positioning yourself for God's extraordinary promises and even generational blessings sa buhay natin. And in Psalms 37 verse 5, commit your way to the Lord. Trust in Him and He will do this. Ano kaya yung this na to? Yun yung mga pangako niya sa Bible. Kaya wag nating kaligtaan na basahin araw-araw. So there comes a time sa buhay natin na we decide for our own selves. Tama. And mga decision natin hindi naman perfect. And minsan may mga nagli-lead pa nga dito ng hindi maganda at mistakes. So ang hirap pa dito. So sometimes you're very guilty. Lord, bakit kaya nangyari to? Nag-pray naman ako eh. But the question is, yan ba yung desire ng Lord? Or dinidesire mo lang? Nag-pray naman ako na pumasa ako ng exam. Nag-aral naman ako God eh. Pero bakit hindi ako pumasa? So mas may magandang plano ang Lord. Doesn't mean that we failed. That's it. That's the end of our story. Hindi po. Yung failure natin, dun pa lang nagsisimula ang Panginoon na it will turn up into good just like Joseph. So yung kanyang mga kapatid, di ba? Siya ay pinagtangkaang patayin. Pero di naman siya nagalit sa Lord. So when you commit your life to the Lord and trust Him fully, so God will move in ways na you cannot. Just like Caleb's. Na kung tayo po, faithful tayo sa Panginoon, powerful siya, kikilos po siya. Na we're very limited po kasi yung kakayahan natin eh. That we are in the situation na, Lord, pagod na ako, paano pa po ako makakapag-serve sa'yo? Doon mo makikita yung manifestation ng power ng Lord. That in the times of our weakness, God is our strength. Na doon tayo nag-work in supernatural realm. Di ko sinasabi na nagiging limitless po tayo because only God is limitless. Siya yung Panginoon na omnipotent, siya yung powerful. Kundi beyond our limit, doon natin nare-reach. Kasi sina Caleb, di naman nila kayang patayin yung mga yon. So because God blessed them, dahil committed siya na sumunod sa Panginoon, nag-exceed siya doon sa limitation niya at natalo niya yung mga. And I pray na tayo po maging faithful tayo sa Panginoon. Maging committed tayo sa kapagsunod sa Kanya. Because obedience is the key to God's blessing. And hindi lang siya basta naging committed, naging available din po siya. So let us be available always. Na kung saan ka available sa mga party, sa mga lakad. So let us be available to be used by God in any assignment or task. Ay, rin kaya, allergic lang ang pa kanya na rin estudyante eh. Ayun yun ang mga assignment eh. Kasi burden, kumbaga, dagdag lang yan sa trabaho. At you know, itong mga tasks na to, yung mga assignments na to, so will teach us a lot. So dito yung availability ni Caleb, handa siya magpagamit sa Panginoon kahit 85 na siya. Hindi yan lang po yung edad sa paglilingkod sa Panginoon. So wag natin sabihin na, Lord, nag-aaral pa po ako. Next time na lang, pag nagkatrabaho na po ako. Nung nagkatrabaho na, Lord, I'm so busy sa work ko. Retired na ako. Lord, retired na ako eh. Pagod na ako, matanda na ako. Ano, pagpatay ka na, doon ka magsaserve sa Lord. So let us make time. So not just a time na insert mo lang si Lord, but it is our priority. Kasi may mga ibang Kristiyano na kapag doon lang sila available, magsaserve lang sila sa Lord. Hindi po kapag doon sa lang available, let us always be available sa Lord. At hindi po latak yung binibigay na oras sa Lord. Dito hindi nag-complain si Caleb eh. Di siya nag-excuse, matwa na ako Lord, may na ako. Pero
nagkaroon siya ng obedience mindset. Kaya lako tala rita excuse mindset. Dakal tamo excuse eh. Diba? Dapat, Lord, ready to obey, ready to serve. Ready to adjust. Diba? Sa life po natin, marami po talaga mga adjustment. O lalo na kapag tumataba ka na, ayan, pumapayat ka din. O, maraming ina-adjust, diba? Tulad ng mga damit. Ganun din sa paglilingkod sa Lord. Hindi yung kapag komportable lang po tayo, doon lang po tayo magsiserve sa Kanya. Ang matututunan pa nga po natin kay Caleb, hindi siya nag-retire sa calling niya. Dingaliwa kasi pag matuwang-matuwa na, Lord, magpahinawa na ako. O ibang pahinga yung binigay ng Lord. Ayan. Talaga literal na pahinga. Huwag niyo po pag-pray yun, ha? So, yung pahinga natin sa presensya ng Lord. Hindi po yung magbagyo ko pa, pantunang pa yung sarili ko. So, rest in the presence of God. So, while we are serving Him, di ba? So, kapag tayo committed kay God, siya mismo yung magpapanatili sa atin eh. I-strengthen na tayo, yung health natin, aliyah maging reason, di ba? Kahit masakit ka, praise God nga, kay Sir din, yung mga last few days, nagpipreach po siya, may sakit siya. Nakikita ko nga, gusto ko nga siyang turukan ng vaccine eh. Para lumakas-lakas siya. Pero nakikita mo doon yung nung manifestation ng pagkilos ng Lord na kahit masakit na ka, nagagawa mo pa rin maglingkod sa Lord. O pero rin aliwa, masakit lang yung ulo, sakit yung bewang. Ano yun, sex bomb dancer? Masakit yung bulsa. So parang lililimitahan ng Lord eh. Diba? That does not limit yung kayang gawin ng Lord sa atin. Dapat handa pa rin tayong lumaban kung saan tayo gustong gamitin ng Lord. Let us be willing to fight for the promise na binigay ng Lord. Kumbaga yung availability natin, yun yung pag-honor natin sa Panginoon eh. So dapat willing po tayo na magpagamit sa Lord anytime. Sabi nga sa Isaiah 46 verse 4, kahit puti na yung buhok mo eh. Diba? Kasi ang Lord naman yung nag-create sa atin. Tama? He's our creator. And siya naman yung mag-aalaga at magtataguyod sa atin. Kaya po, kapag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Kaya lawin mo na eh. Minabot siyang kahit 85 na o more, gagamitan niya pa rin Lord Caleb. Diba ang sarap makita, na-envision mo yung sarili mo, na kahit sa pagtanda mo, kompleto na yung 12 mo, at yun rin 144 mo, 1728 mo, mag-care group ka pa rin, mag-mentoring ka pa rin, diba? Kompleto na yung 12 mo. Aliwaitang, Lord, manalbe na ako mo pong wawawin. Kembale, o kaya na, yung mga to, di ba, panyan la. So, luk-luk na lang, they just sat down in the corner their house. Tapos, wala na, ganun na lang. Tanggap na nila na mamamatay po sila habang nanonood ng kanilang paboritong telenovela. Huwag po nating i-claim yung gano'n. Maging active po tayo. Huwag tayo maging passive. Yung tipong senior citizen na ako, nandun Tito James at Chupukin, po buring i-revealing kayang age. Pero, di ba, nakaka-bless po yung mga gano'n kahit sa katandaan. Kahit minsan maririnig mo sila, tud na. Pero akit may lakad-lakad dya, ugod-ugod dya. Pero nagmi-ministry pa rin, di ba? Sinusustain po sila ng Lord. Kasi hindi hadlang po talaga yung kung ano man po yung sa health condition natin or age sa paglilingkod sa Lord. Kasi kung available ka, gagamitin ka ng Lord. Di ba? Kaya kung di ka available, wala talagang mangyayari. Wala pong pagkilos. Because God doesn't look for perfect people. Hindi naman po tayo perfecto eh. He looks for available people. So just like Caleb, makes ourselves available sa Panginoon. Kasi gagawin naman niya tayong strong. Paano yung strong? Sabi nga ni Ate Camille nung kay Joshua, yan, strong. Diba? Strong tayo and ready for the mission. Sa Isaiah 6:8, then I hear the voice of the Lord saying, whom shall I send? O hindi na Lord, siya na yung nangungusap dito eh. Kung ito, message niya kay Prophet Isaiah, I believe, message niya rin niya sa atin ito. Sino yung isa-send ko? And who will go for us? And I said, here I am, send me. Diba? Kaya ba nating sabihin yan? Lord, narito ako. Panginoon, ako yung gamitin mo. Ako, Lord, ako naman. Alibay ako po. King Raffle, mabunot ko po, Lord. Ayan. Buriyo, pag raffle, mabubunot kayo. O kaya, ayuda. Diba? Pero kapag si Lord na yung naghahanap, sino kaya dito yung mga pwedeng gamitin, mag-care group? Sino kaya yung magdi-disciple dito? O sino yung gusto mag-preach? O sino gusto mag-lead ng 2 Chronicles 7:14? Taas na kamay. O yan na, here I am, Lord, send me. I pray na yung bawat isa dito. Nasaan si Trisha? Diyan nyo lang slot na mag-pray na lang. Kasi naniwala ako in Christ the Living Hope, kahit tamo, prayerful tamo. Diba? Amen. Lawen ko sa, deng makatune in, mo 7, diba? 7,000 or more. Diba? Ang dami natin sa church. So let us be united in prayer. Kasi kung tayo po, meron po tayong wholehearted heart, handa po tayong sumunod sa Panginoon. Our availability begins with a simple yes, Lord. Sabihin nga natin, yes, Lord, with conviction.
And when you say it, God will use you mightily. Amen? Just like Isaiah and Caleb. Ito madaling sabihin, yes, Lord. Paglabas kaya, ano na yon? Yes, Lord? May kanta nga tayo. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Dapat parati tayong available sa Lord. Kahit ako, dami kong trabaho. Pag may mga ministry, I make sure na, sige Lord, isa-set po natin ito. Kasi ito yung kalooban mo. This is our primary vocation So to serve God. Kumbaga itong trabaho na binigay sa atin, yung pag-aaral, secondary lang po ito. Kaya kahapon, nung sinabi, ikaw yung magpipreach bukas. O sige, kahit may pasok ako, gagawin ko muna to, Lord. Alam ko, ikaw naman yung kikilos sa graduate school ko. And praise God, sinustain po tayo ng Lord. And same as you, pag po tayo ay naging available sa Panginoon, makikita po natin yung pagkilos niya. Grabe, tindi po. And letter L, leader by example. Lahat po tayo dito, leader. Amen? Just like Caleb, he became a good follower muna. Sino yung leader niya? Actually, si Moses po. Kasi di ba inutusan sila. Magkasama yan si Joshua at si Caleb. Then, nakita po natin doon, di ba? Sumunod po siya kay Moses. Because our obedience to our leader is our act of service to the Lord. Is our same obedience sa Panginoon. Yung mga great leaders, bago po sila naging great, good follower po sila. Diba? Kung kayo, anong pina-follow nyo? Ipa-follow kayo po kahit ang artista. So let us follow God. As we follow yung mga mentor po natin, so ganun din po, pag-follow din natin sa Lord. So kasi ating pang question Bigyan ko kayong example. Alam niyo yung story ni Peter, tsaka ni Andrew. Diba si Lord, si Jesus, sabi niya, follow me. So I will make you a fisherman. Pero Peter worry, may question niya ba? Hindi. Sumunod siya Kasi kilala niya kung sino ang Panginoon. Tayo kilala din natin ang Lord Diba? Sinasabi niya sa atin, follow me. So kaya po tayo mag-follow. And dito po, inillustrate po ng Panginoon sa tulad po ni Caleb and Joshua na nag-set po sila ng example sa bawat isa. May mga ibang leader kasi that, aminin po natin, that they're not good enough. And like those spies, 10 spies, merong fear, may doubt, tapos hikayatin pa nilang iba. Kaya church, minsan natin pakanyan, 90 days. Kasakiting 90 days na gawan tayo ba ita? Masakit siya, Pin. Sige, next time na lang. Yun. May mga doubts, may mga fears. But let us be like Caleb that pag merong utos ang Lord, 90 days, yes, I will do it. Gawan tayo Gawan tayo. Gagawin natin. Di ba? Walang question. Kahit nakikita. Di ba? Sila nakita nila giants. Tayo nakikita. Karakal? Pwede mamawas? Lako tayo. Pero pag Shopee, Lazada, add to cart. Di ba? Pero pagdating 90 days, devotion, prayer, nanay metagan, feasting, aliya fasting. Aray ko po. So dapat we don't compromise. And yung obedience natin sa Lord, hindi siya selective. Lalo na po sa mga leader. Lahat po tayo dito leader in Jesus' name. Hindi po pagse-select. Huwag mo sabihin na hindi mo kaya. Kaya natin. Kasama natin ng Lord. Because a true leader doesn't just give instructions. A true leader leads by example. Kumbaga, kung sinabi mo, mag-pray tamo, you show up. Mag-overnight prayer tamo, tapos ikala ka. Deng leader alala. Pupromote the strong unity. Pero deng leader alala. So let us not criticize them. Let's pray for our leaders. And kung leader tayo, sabihin mo sa sarili mo, maging kong example. Maging kong example. Kareng disciple ko. Diba? Maging tayong example. Just like Caleb, yung faith niya, yung courage niya, yung wholehearted obedience niya sa Panginoon. Because leadership is not about a position. Hindi po dahil primary 12 or ikaw yung pastor. It's about the conviction na meron tayo sa Panginoon. Na magiging example po tayo sa faith, sa speech. Diba? Na ililid natin yung bawat isa sa righteousness and path of holiness nakaayon sa Biblia, sa kagustuhan ng Panginoon. And in Titus 2:7-8, eto pa, hindi lang si Caleb, but even in the life of Titus, si Paul, binigyan niya ng diin, eto kay Titus, na in everything, set them as an example by doing what is good. In your teaching, show integrity, seriousness. Kita pang integrity, check. Kita 90 days challenge, check ko na laman ngan, diyang ako gewa. Let's be truthful. Tapos seriousness, seryoso ba tayong gumagawa sa kalooban ng Panginoon? Diba? So kung tayo po ngayon, nakikinig tayo, seryoso ba tayo? Nandito na nga tayo, nag-invest na nga tayo ng time. Ba't di pa natin ibigay lahat para sa Lord? Diba? Wala naman mawawala po sa atin. Kundi mas marami pang may dadagdag. And soundness of speech. Dalawa kasi, hindi naman ako marunong magsalita. Si Moses, di ba nag-stutter siya? Pero blines siya ng Panginoon to speak. So that those who oppose you may be ashamed because they have nothing bad to say about us. May mga iba kasi na talagang
sasabihin, ang gagawan nyo. Ano bang magiging niyan? Relevance sa life. Pero hindi nila kasi naiintindihan na yung pagsunod natin sa Panginoon, nagbibigay ng kalwalatian sa Kanya. Amen. Kaya let us be a true leader. Because a true leader doesn't just teach principle. Di lang po basta-basta nagtuturo patungkol sa Biblia. Kundi, a true leader lives the principle, the Word of God. Nabubuhay tayo ayon sa salita ng Panginoon. 'Di ba? Walk the talk. Although, nagiging guilty rin po tayo minsan na merong pong word ang Lord sa atin. Tulad ngayon, ito yung word message ng Panginoon and right after, wala na. I pray na yung mga bawat salita na maririnig natin at marireceive sa Panginoon, ito po'y tumubo sa ating puso at lumago. At may bahagi rin po natin sa bawat isa. Diba? Tulad po ni Titus and Caleb. Halimbawa po yan ng isang tunay na leader. Kasi tayo po yung sinusot after ng mga disciple natin. Kaya let us be a leader by example. Kung sino ang leader, ganun din ang kanyang follower. And tayo po, ang ginagaya natin ay si Jesus Christ. Is our great leader. And leadership is measured not but what you say, kundi kung ano po yung consistently na ginagawa natin. Kaya po, maging consistent po tayo. Keng care group. Yung leader mismo, iya mismo yung alaking care group. Mentor, ka rin na ka. Ay, may ka-emergency. Saglit mo. Ika pa mag-lead. Kailan tayo magka-cancel ng care group? Pag umulan na nga po yan. Buya ka lupa. Diba? Even, walang nag-show up. Ang verse ko nga doon, 2 or 3 gather in your name. 2 or 3 nga. Pero Lord, ako lang mag-isa. Hindi, nandun ka pa rin, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Magki-care group po tayo. Maging faithful pa rin tayo, mga leader. Tsaka dapat, at yung excitement, yung leader by example, nakikita yan ng mga disciple itang passion mo, kayong pa maglingkod, na talagang hindi basta-basta yung care group mo, mentoring mo, yung nakaka-glorify sa Panginoon na pinaghahandaan po natin. Alam mo itang naisipan, bukas mag-care group tayo, naisip ko kasi parang 2 years na tayo hindi nag-meet Ayan, 2 years, mag 2 years. O kaya birthday ko kasi, ayan, anniversary na. Pag every birthday lang po ako mag-care group. Hindi, weekly. Mentoring, iba monthly, iba kung kaya pang weekly. So, ganun po. Kaya nga, nakakalungkot, no? Kaya nawawala yung essence ng care group. Kasi nga, I rebuke, wala pong mga leaders na hindi consistent. No? Consistent lahat po tayo. Amen? At tayong mga members, dahil good follower tayo at maging great leader tayo, susunod po tayo sa mga leader. Sa atin po tayo ng mga care groups meetings. Amen po ba? And letter E, encourager of others. No, dito po, si Caleb, meron po siyang positive mindset and faith mindset na despite of the fear, I believe, Lord, kayo po yung magtatanggal nito sa akin. So, he silenced the fear sa puso at sa mind ng bawat isa. Kumbaga, he spoke words of faith and action. We've been able to inspire others. Dito, Numbers 13:30, no? Sinabi niya, we should go up and take possession of the land, for we can certainly do it. Sinabi na, certainly do it. Agyo tayo yan. Simple lang yan sa Lord, di ba? Pero letang tense pa. So, ali tayo agyo yan. Kayo maniwala kang Caleb at saka Diyos. Apulo kami, adwala mo. Sige. Ayan. Pero praise God, hindi na naig yung majority, naniig yung kalooban ng Lord, di ba? So, kumbaga, encourage natin yung bawat isa to join the battle. So, sa conquest, hindi lang pag fellowship tamo. Sige, tuki ko. Conquest tamo. Next time na lang. Ayan. So let us tell everyone that yung pagsosoul win ay nagbibigay kasiyahan sa Panginoon. And let's remind ourselves, it's also a battle between, of course, na kapag tayo po ay nagsosoul win, ayaw ng kaaway yun ni Satan. And every time na merong tumatanggap sa Panginoon, there is so much rejoicing in heaven. Kung ikaw, ang saya mo na, nadala mo siya sa church, what more pa sa langit? Diba? Kaya nga, let us not miss yung mga care groups, yung mga gatherings po natin. Encourage everyone na yung sa spiritual growth ng bawat isa. Because a true leader doesn't just criticize or pinopoint out yung mga problems. So just like Caleb, it encourages others. Na kapag nakikare group tayo, ito yung word ng Lord. Ito yung revelation niya. Ikaw kapatid, ano yung revelation sa'yo ng Lord? Sige nga, just a few minutes, encourage mo yung katabi mo. Just give a message, a word of God. Ano po yung na-receive nyo? Na devotion,
this week. Hindi yung, uy, balo mo, ikit kanina na naman itang kayabe, tamo kan church. At suyo kitang kabila. Tinyang kayabe, ka-holding hands. Iba yung update di ba? Iba lumitang ilben ko, yung ikuha na itang brilyante na yung kay. Na nung brilyante. Updated la, di ba? So every time that we see our brothers and sisters, let's pray for them. Hindi lang naman tayo nagpipray kapag may problema siya. In every occasion, pag-ikit pag-pray ka, tapos, bakit mo ko pag-pray? Ninano ko wari. So kapag pag-pray, may problema ba? May mabada? Hindi. It's a form of encouragement. It's a give word of God, di ba? Because yung salita ng Panginoon, nagpapabago po siya. Nagpapalakas. 1 Thessalonians 5:11. Therefore, encourage one another and build each other and just up in the fact of your doing. Kasi ang isang totoong leader, it doesn't just focus sa sarili niya. Kasi si Caleb lang, hindi, ako na lang, sasarilinin ko na lang to. Pero a true leader builds up and encourages growth. And that is yung spiritual growth ng bawat isa. So our main concern sa lahat po ng mga leaders dito, lahat po tayo, yung spiritual growth ng ating mga disciple. Diba? Kaya nga ang sarap makita na kapag ikit itang milestone na, dati sipunan ka mo, ba? Pag yung anak, dati first time ka mo, tinalan ka mong Monde at saka Sito. Ngayon hulan mo na, at yung naka-Destiny 6, mag-graduate na ka, dakal naka-disciple, bilnes na nakang Lord. Diba ang sarap makita kapag ganun yung mga disciple natin? Very fulfilling. So just like Caleb, nilid niya yung mga tao for a battle, for the success and victory na binigay sa kanila ng Panginoon. And lastly, brave to go to battle. Joshua 14:13 and 15 to 14. So dito po, sa kwento na to, dapat hindi po tayo takot humarap sa mga laban sa buhay. Even sa mga spiritual battles natin. Di tayo takot mag-disciple. Ayan. Di nga liwa kasi atin lang fear Baka pag nag-disciple ako, wala na akong bebe time. Wala na akong time sa trabaho, sa family. Alam niyo po, it's just a matter on how we balance yung time natin sa Lord. Ang dami pong leaders sa church. So tanungin niyo po sila isa-isa, lahat po ng mga nandito sa ministry. We can still manage our time sa mga loved ones po namin. But there will be time lang po talaga na minsan we miss po yung mga special occasion. But don't get it wrong. Because yung faith natin sa Lord, dahil alam naman natin na importante ang ating pamilya, pero mas importante ang Panginoon. Diba? That if they can understand yung service natin sa Lord, praise God. But if not, let's pray for them. No, na balang araw na marireceive po nila yung message of salvation. At kasama na rin po natin sila naglilingkod dito. Kaya wag po tayong matakot sumunod sa Lord. Kunti po yung pagdi-disciple. Paano po tayo magkaka-disciple kung di tayo lalaban, magko-conquest? No man po basta-basta, kumbaga, biglang bababa sa kalangitan yung mga disciple mo. Ito na, yung 12 mo. So you need to fight for them. Look for them. Kaya nga, win and make disciples. Kaya po, dapat, let us complete the mission na binigay ng Lord sa atin. So ano yung mission na yon? Of course, pagpatuloy yung mission ng Lord Jesus. Diba? Spread the good news. Diba? Kasi ano ba yung mission ko dito sa mundo? What's my purpose? Maganda lang ako, pogi po ako. So magtatrabaho, so mag-aaral, tapos mag-aasawa, bili ng bahay. Hindi po yung purpose natin. Kundi gawin po, ipagpatuloy po yung mission ng Panginoong Yesus. And we know sometimes there's danger. Si Caleb, alam niya na merong kapahamakan. But bravery is not just about facing danger. Bravery is acting boldly and trusting God even in the most intimidating battles in our lives. Kahit balo mo na, masakit siyang ikaini i-win. Masakit yung isisharean yung pengari ko kasi, syempre, magulang ko to. Baka hindi niya ako maintindihan. Pero walang mahirap sa Panginoon. Amen? So, ilangan lang natin sumunod. O yun nga, Philippians 4:30. Sabi ni Paul doon, hindi lang niya, I can do all things. Pero kasama niya kasi si Christ, who gives me strength. 1 Corinthians 16:13, be on your guard, stand firm, in the faith, be courageous, be strong. Yan, ang dami na sinabi ng Lord sa atin dyan, ha? Kumbaga, sa mga hamon sa buhay, kailangan watchful po tayo. And just like an anchor, yung pananampalataya natin, ganon. Hindi dapat tayo nasisway. Maraming mga distractions pero hindi tayo matitinag niyan. So we must stand firm yung ating pananampalataya sa Panginoon. And yung ating courage, it's not just an absence of fear, but courage is standing firm and acting boldly despite po na may fear, tayong kinakarap, andun pa rin po yung pananampalataya natin sa Panginoon. Kasi yung true bravery, faith-driven po siya. And faith with action. Kasi faith without action is dead. Kasi may pananampalataya po si Caleb, may pangako siya, pero sa tingin nyo, doon lang po ba natapos yun? Hindi. Sumunod po siya sa Lord, ginawa niya yung kalooban niya, pumunta po siya doon sa battle. At
inangkin niya yung para sa kanya na binigay ng Panginoon. I've been reminded in the traits of Caleb. So parang pangalan niya lang po, Caleb. So let us be committed to obey God. Let's always be available to be used by God in any assignment or task. So maging example po tayo as a leader. Courage tayo. Encourager to others. Di lang kapag may mga nakita tayo mahina, but let us encourage always and brave to go into the battle. So just like Caleb, we too can receive our own Hebron. Naniniwala po ba kayo? So as I conclude, na kumbaga itong Hebron na to, ito yung blessing, ito yung promise and victories. Excited po ba kayo? Ayan. Diba? Yung Hebron ko, Lord ayan na. And pinaprepare na yan ng Lord sa atin. He prepared for us. Might be some of you, na-receive nyo na eh. Na-receive nyo na eh. Di nyo lang alam. Pero may pakasunod pa yan. Ngayon mag-alala. When we choose to follow Yahweh, wholeheartedly, and obey Him with all our hearts. Kasi hindi automatic yung promises ng Diyos. Every day, binibless tayo ng Lord, pero yung mga major promises, hindi yan agad-agad binibigay. Kailangan niya ng faithful obedience, courage, and wholehearted commitment para sa Panginoon. So at this moment, your Hebron awaits for you. Kapag naglakad tayo sa ating faith, sumunod tayo ng buong puso at nagtiwala sa Diyos. So, nung month of August, pinag-uusapan na po namin yung mga preaching topics. And I don't have any idea what character yung may bibigay sa akin. But one thing, for sure, pinagpipray ko, Lord, itang character po sana, totoo po siya sa life ko. Yun yung pinagpipray ko. Kasi, alam niyo po, bago po tumayo yung mga preachers dito sa harapan, sa unan, naging totoo na po yung word ng Lord sa kanila bago pa po nila i-share. And praise God. Bunutan po yun. Actually, di bunutan. Binigay lang ni Errol. Nabigla din po ako nung pagka-open ko ng paper Caleb. And one thing, kasi naalam ko kay Caleb is yung promise ng Lord, it's Hebron. And yung time pong yun, remind ako ng Lord, yung dun sa blessing na binigay niya sa akin. That month also, I received this land. So nakabili po ako ng Hebron. Ayan, all glory to God po. Kumbaga, Lord, grabe. More than I ask or imagine, yung binigay mo sa akin. Dati ko lang to pinipipray. Dati ko lang sinishare sa mga disciple ko. Kumbaga, parang biruan lang. Yung gusto ko, bumili ako ng farm, tas gawin nating resort. Pero parang sa mind ko, ano lang naman. Sinasabi ko lang, pero si Lord, kung bibigay niya. But praise God this year, yung Hebron po na sinasabi ko lang po dati, andyan na po siya. Amen. Kumbaga, ang Lord, kayang bless niya ako, ganun din po. May mga kanya-kanya po tayong Hebron sa buhay na pinagpipray. And right now, sabi po sa Habakkuk 2:2, then the Lord replied, write down the revelation and make it plain to tablets so that the herald may run with it. So we have yung mga personal development plan. So sinusulat ko doon yung mga purpose plan ng Lord para sa akin buhay. And right now, I encourage you, at this moment, kuha po tayo ng papel or kung meron po kayong sa inyo gustong isulat, sulat niyo po yung Hebron nyo. So that as we just enjoy the presence of God sa oras na ito, sige po, I will give you time to pray for it. So iba, it's not just a faith. You need to do it by action. Kasi kung ngayon pa lang, wala ka ng pananampalataya, paano pa yan mangyayari? It might be someday, dito po kayo sa harapan na nagte-testify that you already receive your Hebron, kagaya ko po, at kagaya ni Caleb. Na hindi tayo pangungunahan ng takot, na Lord, hindi ko naman kaya itong maabot ma-achieve. Na yung makakuha ng ganitong kataas na grades, makabili ng bahay, lupa, kabayan sa sasakyan. And not just a material, but even disciple. You're praying for a disciple. Spiritual things. Sabi ng Lord, ito yung promise ko sa iyo. Hold on to that promise. So as you follow God wholeheartedly, until na ma-fulfill mo ito sa buhay mo. Until i-fulfill ng Panginoon ito sa buhay natin. Huwag tayong titigil, manalangin.